A very positive and wonderful Saturday morning mga kamarino at syempre sa iyo, my forever young and Ayun. forever beautiful. Yun ang mas gusto ko. Ikaw yung forever young, ako yung forever beautiful. Ayan, tingnan mo nga naman. Alam mo, dapat kasi, Admiral, every morning, lagi tayo nagbibigay ng mga positivity. Bakit? Para positive yung whole day mo. Yes. At saka sabi nga nila, alam mo daw yung tubig, pag kunwari sinabi mo, I love you, ang ganda raw sa microscopic. Dahil positive yung sinasabi mo. Totoo yan. O, pagka sinabi, I hate you, ang pangit daw ng lumalabas. Oh. Aba, may study yan, pero sa susunod na lang kasi study pa. Hindi nasa libro yan, binasa ko, nakakalimutan ko lang kung saan. Pero sabi nga nila, pag wala kang magandang sasabihin sa isang tao, huwag ka na lang magsalita. Huwag ka na lang magsalita. Oo, kasi nakakasira ng kanyang mood. Kaya positive lang tayo ngayon. Di ba, Admiral? Tama ka dyan, partner. Siguradong katulad mo rin ang ating mga kamarino na laging naghahanap ng motivation araw-araw sa kanilang trabaho. Tama yung paggising, positive ka agad. Tama. Kasi nga, yung proper motivation can lead to positive things. So, ang isipin lang nila, nako, bukas, yayaman ako dahil sa marami akong pera. Di ba ang ganda nun? Payday. Payday. Oo, na hindi gagastusin ni Mrs. Hindi, pero ang totoo niyan, mga kamarino, ang maganda para sa ating mga kamarino ay alalahanin nila kung bakit nga ba sila naging marino in the first place. Correct. Diba? Sino nga ba nag-motivate sa ating mga kamarino na maging marino? Sino? Pamilya. Yon. At dahil yan ang kanilang motivation, yan din ang magiging motivation nila sa mga susunod na pagkakataon. Di ba, partner? Tama ka. Ready na ba kayo? Dahil ready na tayo dito, Admiral. Ready na. Ano pang hinihintay ninyo mga kamarino? Tutok po sa the first and the longest running television program para sa lahat ng Pilipinong magdaraga. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Ang Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines or AMUSUP ay naghanda ng info caravan para sa selebrasyon ng Maritime Week bilang pasasalamat sa ating mga kababayang marino. Dinaluhan ang nasabing okasyon ng mga matataas na opisyal ng gobyerno tulad ng Department of Migrant Workers OIC Hans Kakdak, Overseas Workers Welfare Administration, Administrator Arnel Ignacio, Director of Manpower Development Service ng Maritime Industry Authority, Arsenio Lingad II. Dumalo rin ang iba't ibang representatives mula sa government agencies tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth upang magbigay ng knowledgeable information ukol sa mga benepisyong maaring makuha ng ating mga kababayang magdaragat. Kitang-kita ang kagalakan sa mukha ng ating mga kamarino at talaga namang very interactive at game na game ang mga ito sa kantahan kasama ang newly discovered talent mula sa Siemens Hospital na tinaguriang The Singing Nurse na si Jam Maris Juane. Ibang klase rin talaga ang generosity ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines dahil, may paraffle pa kung saan nanalo ang ating mga kamarino ng gift certificate worth 2,500 at 5,000 pesos na maaari nilang gamitin para sa mga purchases ng groceries sa loob ng slop chest ng AMUSUP. Hep, 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 hindi lamang yan. May nanalo rin ng cellphone. But wait, there's more. Libre rin ang loyalty card ng Pag-ibig Fund para sa first 100 AMUSUP members mula sa sponsorship ng Gold Foundation. Nagkaroon din ng Q&A kasama ang mga representatives ng Union.
katulad ni na Dr. Emmanuel Nepomuceno mula sa Siemens Hospital, Mr. Ricky Rodriguez para naman sa Amosup ID, Mr. JB Oka para sa Sailor's Home, Miss Nympha Pangkalinawan para naman sa Slap Chess, at si Attorney Maximo Abad para naman sa Provident Fund. Bukod pa rito, iba't ibang souvenirs rin ang naiuwi ng ating mga kamarino tulad ng tumbler, bucket hat, ballpen at marami pang iba. At syempre, hindi rin mawawala ang libreng pagkain at unli na kape. Lubos ang pasasalamat ng presidente ng Union na si Dr. Conrado Oca sa patuloy na pagtitiwala ng mga miyembro ng Amosup at para na rin sa pagbabahagi ng pinakamataas na kontribusyon sa ekonomiya ng ating bansa. Thank you very much, and again, welcome to all of you to the Amosup Info Caravan 2023. God bless you all. Mabuhay po ang Pilipinong Mandaragat. Hindi naman nagpahuli ang aking partner na pagbibigay ng mensahe hindi lamang sa mga miyembro ng Union, pati na rin sa lahat ng Pilipinong marinero. Walang iba kundi ang aking partner, Vice Admiral Eduardo Santos. Let me congratulate each and every one of you for being here and for attending and joining us in this Info Caravan. Ito po ay para sa inyo. Naisip po ito ni Dr. Oca na magkaroon tayo ng information campaign upang malaman naman ninyo at malaman din natin mga kababayan kung ano ba ang seafaring, ano ba ang Amosup. Alam po ninyo na, alam ko rin, alam din yung lahat ng mga seafarers natin, kayong lahat naghihirap, sumasakay sa barko, malungkot, mahirap ang trabaho, nakikipagtunggali kayo sa mga ibang nationalities na nilalait tayo. Ngunit lagi niyong ipinapakita yung inyong galing, yung inyong tiyaga. Talagang kahanga-hanga ang inyong mga ginagawa doon sa barko. Kahit na papano, kahit na nag-alisa na silang lahat, nandun pa rin yung marinerong Pilipino. And that's why I'd like to congratulate and thank all of our seafarers and especially our members for the great job that you've been doing. Pakita natin sa buong mundo na magaling tayo. Palakpakan po tayong lahat. Happy National Maritime Day to all of you. Thank you very much. Good morning. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ako na po, ma'am. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa May pag-ibig. panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever Ingat ka ha. at harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil Amosup cares. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Magandang balita para sa ating mga kamarino, hatid ni OWA Administrator Arnel Ignacio. Ayon kay Administrator Arnel Ignacio, isinusulong ng kagawaran ng OWA ang pagpapatayo ng Seafarers Hub para sa ating mga kababayang marino.
Plano ng OWA na itayo ang nasabing hub sa Mabini Street, Manila. Good morning. Happy National Maritime Week and World Maritime Day sa inyong lahat, mga minamahal nating seafarers. Masarap ibalita yung mga ganito eh. Madalas sinasabi natin na mahal namin kayo. Lagi nyo naririnig yan. Mahal namin kayo, pero nananatili lang sa ganun. We are very, very excited to announce last night ang very well recognized ang AMUSUP ni Senator Raffy Tulfo back because on third reading nakapasa na ang Magna Carta for Seafarers. It is a glorious testament of the government na kayo talaga ay pangalagaan. Ang OWA naman, nagtatayo kami ng Seafarers Hub. Ano ito? Nagkaroon ako ng pagkakataon na lagi ko nakikita yung mga seafarers nakatayo dyan sa may kalaw. Dala-dala yung nakapuknat-puknat ng mga envelope. Sabi ko, dapat yata itong mga tayo mayroong magandang tambayan na mayroong libreng coffee, may libreng copying machine. Hey, there's more! There's more! Don't get excited with just a free coffee. Ang marami pa. Hindi namin ka pa iinumin ng 3-in-1. Naka-made in Italy ito na kasi ang filosofiya namin, nalalo ako galing ako ng show business. Ang binabalita ko, sabi ko, lagi ako natitreat sa VIP. Yung VIP na iba kwarto mo, ang lugaw, dire-diretso, ang kape, walang limit. Alagang-alaga ka. Ngayon, hindi namin lang sasabihin na mahal namin kayo. Ang gusto namin mangyari, itong lahat kung paano tinatrato ang VIP, ganon kayo tratuhin. So the Seafarers Hub will be put up by OWA. Meron na naman tayo rin, marirelease na rin yung budget. At ito yung aming magiging regalo sa inyo na para dyan sa area ng Calao, meron na kayong pupuntahan. Alam namin kasi pagka pauwi kayo, magkita-kita tayo sa Luneta. Di ba? Ganyan usapan nyo. Bibigyan namin kayo ng tambayan. Doon kayo magkita-kita, Seafarers Hub. We've also talked to the IBP para hindi ko sinisino abogado na nakakausap nyo. Ang makakausap nyo rito, totoong pangangalagaan kayo. Totoong sabihan kayo ng tamang mga payo. Puro totoo mangyayari dito. Ano ba ang ililibre natin doon na Yusek? Kape, doktor, bilyar, ping-pong. Dadagdagan pala namin yung ilang square meters ba yun? 300? Basta, tingnan namin kung ano pa yung maililibre namin para naman ang OWA. Kasi ang OWA, ang nabibigay lang yata namin sa inyo, yung Seafarers Upgrading Program. Nabihira nyo naman inaabol. Ito mo, walang reaksyon. Hindi na alam kung ano yung SUP. Ano yung SUP? Kita mo, nung sinabi ko yung libre ka po, biglang nagpalakpakan. Yung SUP, mas malaki yun. Wala man lang pumalakpak. Yung Seafarers Upgrading Program. Actually, may sulat sa mesa ko na para pinapasponsoran yung 69 na mag-a-upgrade na kanilang pag-aaral. Mabigay ko na sa iyo, Mate, budgetan mo. Okay, congratulations sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines sa pumumuno ni Dr. Conrado Oca para sa inyong AMUSUP Info Caravan 2023. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ingat ka ha. At harapin ang bukas nang may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers.
B at MAAP. Ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Tuloy-tuloy pa rin ang good news mga kamarino dahil naipasa na po sa third and final reading ang Magna Carta for Seafarers sa Senado. Narito naman ang ating panayam sa Kabayan Party List Representative na si Congressman Ron Salo. Magandang araw po sa inyong lahat. Of course, ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At ngayong araw na ito makakasama po natin ang Kabayan Party List, Congressman Ron Salo, at siya rin po ang chairperson ng Overseas Workers Affair. Magandang araw po sa inyo, Kong Ron Salo. Magandang araw rin sa inyo, Mariao. Magandang araw din po sa lahat po ng mga kabayan po natin sa loob at labas ng Pilipinas. Makailan lamang ay naibalita na ang Senado nagpasa na ng Magna Carta for Seafarers at syempre ito ay tuwang-tuwa si Senator Raffy Tulfo dahil isa siya sa mga talagang marubdob ang damdamin na maipasa ito. Na bilang kayo po ang chairperson dyan sa lower house, ang mangyayari po kasi nito mga kabayan, di ba? May kabayan na talaga di ba? Yung mga kabayan na nakikinig po sa atin ngayon, lalo na ang ating mga seafarers, ito ang more or less pinaka-aabangan natin. Bakit? Ito ang magandang tanungin natin kay Congressman Ron Salo dahil siguro few months back, tayo po ay nag-interview kay Congressman Ron Salo at nabanggit niya itong Magna Carta for Seafarers at nasa third reading at umakyat na nga sa Senado. Ano ho? So, ibig sabihin, dahil magkaiba ang version, in short, hindi naman talaga totally parehas, ito ay magkakaroon ng bicameral as you've mentioned, na dahil magkaiba ho sila ng version, kailangan pag-usapan. Hindi pa po makakarating kay Presidente yan, kailangan pa nilang pag-usapan. Ngayon, itong Magna Carta for Seafarers, hindi po ito bago mga friends ha. Dahil nung mga nakaraang mga batas, marami na talaga tayong mga ipinasang panukala at batas para sa mga manggagawang magdaragat, no? At pinagsama-sama ito kaya Magna Carta. Tama po ba ako doon, Kong Ron? Tama po kayo doon, Mare. At the same time, natutuwa po nating sabihin na papasalamat muna tayo kay Senator Raffy dahil siya po yung counterpart po natin sa Senado at talaga pong tinayuan po niya itong pagpasa po ng Magna Carta. Alam po ninyo, for several congresses, pumapasa po ito sa House of Representatives pero naiipit po sa Senado. So finally, nandyan po si Senator Raffy ay pumasa na po sa Senado. Kaya nagpapasalamat po talaga tayo sa kanya at sa lahat po ng mga senador na sumuporta rin po dito sa panukalang ito. Itong binabanggit po ninyo, Mare, Magna Carta of Filipino Seafarers, pasado na nga po ito sa House of Representatives. Sometime March, tayo po yung tumayo po doon. House Bill 7325 yung pumasa po doon. Ngayon, ano ba yung sinasakla o nilalaman po nitong Magna Carta po nito? Tama po yung binabanggit po ninyo, marami pong mga batas na related po sa mga seafarers po natin dahil po Magna Carta po ito, pinag-isa po ito at ang focus po talaga nito yung kapakanan at karapatan ng mga seafarers po natin. Kaya Magna Carta Filipino Seafarers. And of course, sinasaklaw po nito yung binabanggit po natin the whole spectrum ng pagiging isang seafarer. Bilang kadete, then habang seafarer po siya, and the same time pagkatapos. So the whole spectrum na pagiging seafarer, sinasaklawan po nitong panukalang batas po nito. Ang binabantayan po niya yung kanilang karapatan, at the same time, ano yung obligasyon din po nila bilang seafarer. At syempre, yung roles ng government agencies, ano po yung mga dapat na gawin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para masigurado
na yung karapatan nila, yung kapakanan po nila, yung serbisyo ay maibigay po sa kanila. And of course, the other players, sapagkat tandaan po natin, Mare, yung pagiging isang seafarer, isang role po yun, yung isang may papel po doon, yung seafarer. Pero nandyan yung gobyerno, nandyan din po yung employers, yung manning agencies, and other stakeholders in that particular industry. Alright. At sabi nyo nga kanina na merong pagkakaiba sa House, merong pagkakaiba sa Senate, no? At dahil merong pagkakaiba, kayo ay mag-uusap-usap. Kailan ho ba itong nakatakdang pag-uusap-usap o bicameral meeting na ito, Congressman Don? Wala pa sa ngayon. Opo, Mare, wala pa dahil before recess, hindi po na-i-announce kung sino po yung mga magiging membro ng Bicameral Conference Committee meeting. Kasi naipasa po ito sa Senado last day mismo, nung huling mga oras ng sesyon. Kaya hindi na po nagkaroon ng time yung Senado at ng House of Representatives para piliin kung sino yung kakatawan mula sa panig po ng House at sa panig ng Senado. So pagbalik po natin ng first week ng November, so most likely po i-announce po kung sino yung mga membro po na mag-uusap-usap. So we hope, of course, within November or bago mag-Disyembre ay maisabit na po ito sa Pangulo para ito po yung isa sa pinakamagandang regalo na ibibigay po ng ating Pangulo sa mga seafarers po natin. Oo, dahil magpapasko na. Yan naman siguro sana ang dapat ibigay, no? Dahil ito ay urgent na sinabi ng Pangulo. Tama po ba? Tama po kayo doon. Urgent po ito, kasama po ito sa priority ng administrasyon. So since last year po ito, binabanggit na po ito at ito rin po yung isang susi doon sa, kung nalala po ninyo, Mare, naging issue na i-decertify po yung bansang Pilipinas. Nung mga certificates na binibigay po natin sa mga seafarers po natin, may threat before ng EMSA na hindi nila kikilalanin. Pero later on ay tinaas po yun, tinanggal po yung threat po na yun, pero yung mga items na in-identify po ng EMSA ay nananatili, kaya kailangan po natin itong batas po nito para masigurado po natin na yung compliance po natin ay nanduroon. This portion was brought to you by Pag-ibig Fund. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Mag-register na sa www.pagibigfund.gov.ph. Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. Panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. Ingat ka ha. At harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. This portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Ayon sa nabasa kong quotation mula sa isang champion na tennis player Sino yan? na si Serena Williams. Champion Pag-anak ko yun. yan champion eh. Champion nga, di ba? Okay, Kaya sabi niya, a champion. Oh. A champion eh. Oh. A champion is defined not by their wins,
but how they can recover when they fall. Ay, lalim. Nosebleed. Pero winner yung quote na yan, ha? Kaya naman mga kamarino, dahil hindi matatawaran ang dedikasyon ng ating mga seafarers na nasa laot. Dapat magkaroon pa rin ng positibong pananaw sa kabila ng napakaraming problema sa buhay. Tama. Agree ako dyan, partner. Ikaw ba, Mari, ano ba yung mga pinagdaanan mo na masasabi mong winner ka? Ay, maraming winner na pinagdaanan ko, pero ayoko nang alalahanin. Kasi tapos na yun. Tsaka, ang lagi kong gustong alalahanin, yung tipong na napagtagumpayan ko siya. Yeah. At saka, hindi ko iniisip na may problema ako. Ba't ko iisipin? Correct. Ba't ko pangungunahan? Ang lagi ko iniisip, wala akong problema because whatever you say in your mouth shall happen. So declare the things that you want in your life and that will surely happen. So kung araw-araw parang sinasabing araw-araw tayo, ay mamalasin tayo, ay mamalasin ka Talagang nga. mamalasin ka. O, Correct. kung lagi mong sinasabing positibo ako, lagi kong gagawin ng tama, ganito, lahat positive, lahat ng sinasabi mo sa iyong bibig ay mangyayari. Agree? Agree. At kahit na ano pang trials ang makikita mo, kung sakali man na may trials na overcome mo, eh yan ay blessing. Correct. Kasi lalo kang lumakas dahil doon. Di ba? Yun. So, mga kamarino, lagi nating tandaan, ang inyong motivation, ang inyong pamilya. Well, anyway, sabi nga natin, ang buhay ay wala lang. Hindi, Buhay pa rin. Masaya dapat tayo lagi. Diba, Admiral? So, tapos na naman ang ating programa. Yeah, totoo yun. Tapos na naman. And so, till our next adventure. But for now, anchors away. Bye, everyone! Bye-bye. Bye!